Magkaamang Rodi, Rona at Joed mula Bukawe, Bulacan, may dalawang pinaka-iniingat-ingatang kwintas. Ang isa nakadisplay sa altar ng kanilang bahay, habang ang isa lagi raw dala-dala ni Rodi kahit saan siya magpunta. Parasi, sa bag ko lang inalagay. Ang mga kwintas na ito, hindi raw gawa sa ginto. Hindi rin napapalamutian ng kahit na anumang mamahaling bato. Pero walang katumbas daw ang halaga ng mga ito. Nakapaloob kasi sa pendant, hindi lang ang larawan ng yumao nilang ina na si Edna, kundi pati na ang piraso ng buto nito na imbes na puti, kulay berde. Ang tawag dito, green bone. Ayon sa paniniwala ng mga Tsino, bibihira lang ang meron nito. Kung may mahanap na green bones sa labi ng isang yumao, ibig daw sabihin, mabuti siyang tao. Bagay na totoo raw. Happy birthday! Sa kaso ng ina nilang si Edna, nung ito'y nabubuhay pa. Nung nalaman ko po na may green bone siya, hindi na rin po ako nagtaka. Kasi alam ko po na mabait po talaga siya. Hindi lang po sa aming pamilya. Tubong aklan si Edna. Dekada 70, nag-working student sa Maynila. Kalaunan, bumuo sila ng pamilya ng kanyang mister na si Rodi. Hindi man kami nag-away. Minsan, tukso-tuksuhan niya gano'n. Mahal ko talaga siya. Mula nagsama kami, wala man kami ibang, yung ano namin, alaki namin yung anak namin. Ayun, gusto namin mabigyan niya ng magandang buhay. Sa pagpapaaral nila sa amin, nakapagtapos po kami. And lahat po ginawa niya, ginapang niya po lahat para makapagtapos kami ng kapatid ko. Gusto namin masaklian po yung mga ginawa po sa amin nila. Tulad na rin ng mama ko, pati papa ko po. Kasi alam ko po kung gaano nila ginawa lahat para sa amin, ma'am. Tapat na alagad din daw ng simbahan si Edna, deboto ng Our Lady of Peace and Good Voyage sa Tondo. Lagi naman po siya nagsisimba. Kasama niyo po yung papa ko. Siya po yung nagbibigay po ng mga donation. Naging panata na rin daw niyang magbigay ng regalo sa mga bata tuwing Pasko. Kahit may kasama lang po yung bata, ma'am, hindi namin inaanak, lahat yun may pamasko. Ang kabutihan ng puso ni Edna, ipinaramdam niya kahit sa hindi raw niya kadugo, katulad ng dati niyang katrabahong si Maricel. Siya lang yun nasasabihan ko na minsan ng mga problema ko. Para siya kasing pangalawang nanay ko na pagdating sa work. May pagkakataon pangaraw na si Edna ang nag-aalaga sa kanyang mga anak. Hindi siya nagdadalawang isip. Nagugas pa nga siya ng puwet ng anak ko. Mahilig din siya sumayaw talaga. Silang dalawa nagsasayaw, silang dalawa. Si Edna, hulog ng langit din para sa dati nilang kasambahay na si Angelina. Tuwing uuwi, marami siyang dala-dala. Tapos lahat ng kasama sa bahay, binibigyan niya. Kaya parang sila na rin ang naging pamilya ko. Parang naging magulang ko, naging gabay ko. Si Edna rin daw ang naging daan para makapag-aral siya ng dressmaking, kahit na iginagapang din daw noon ng amo ang pag-aaral ng dalawa niyang anak. Sana kung nabuhay pa siya, naparamdam ko sana sa kanya o nasabi na na kung gaano rin siya ka-importante sa akin. Pero taong 2018, si Edna na ospital matapos mahulog sa sasakyan. Nagkaroon po siya ng fracture sa likod niya. Mula po noon, nag-deteriorate na po yung kanyang katawan. Alaunan, siya'y nagka-demensya. At nabulag din. Nagsisisi ako. Siyempre, sa tagal na gusto ko siyang makita, na matagal na naming balak na puntahan siya, hindi pa rin matuloy-tuloy. Nung nagkasakit po siya, ma'am, lahat po ng magagawa namin, talagang binubuhos namin sa kanya.
lahat po ng ospital na pwedeng magpagaling sa kanya. Mabango na yung bed mo. Love you, Mama! Love you, Mama! Nag-resign po ako. Araw-araw po kami magkasama talaga. Love you, me. Love you, mama. Nahihirapan na siya nung time na yon. Sinugod po agad namin sa ospital. Kaso pagdating po sa ospital talagang lahat po ginawa. Hindi na po talaga kinaya ni Mama. Sobrang sakit po. Ang dami-daming tao sa mundo. No? Bakit yung mababait lagi yung kinukuha na una? Maalala mo yung lahat ng kabutihan niya na ginawa niya sa'yo. Kahit wala na siya, maalala mo pa rin siya eh. Ang mga labi ni Edna, ipinakremate. At laking gulat daw nila na may nakita nga silang piraso ng buto na namumukod tangi ang kulay. Isang buong po siya, ma'am. Hinati po namin, ma'am, para po ma-preserve. Ang berdeng buto na nakita sa labi ni Edna, pinagawan nila agad ng pendant. Bali po, ginitna po namin siya dito po sa may hagdan para kapag aalis po kami ng bahay, lagi po namin siyang madadaanan. Yan ang kasakdal-sakdal. Yan ang walang bahid. Yan ang kahangahang. Pagsapit naman ng alas 6 ng gabi, sabay-sabay silang nagdarasal sa altar kung saan nakalagak ang kwintas na may green bones ng kanilang ina. Para po nandyan pa rin po si Mama. May bahagi po ng katawan niya na nandun pa rin. Ang kwintas naman na hawak ni Roddy nakalagay sa isang box na binalot ng plastic na laging laman ng kanyang bag. Itong bag ko, ito araw-araw to dala-dala ko tuwing pumasok sa trabaho para safe. May paniniwala rin na may swerteng dala ang green bones. Minsan po, nagbebenta po ako ng mga gold. Nagkaroon po ako ng buyer. Nakatulong ako sa family po, financially. Hindi po kami nasisiro. Siya po yung naging lucky charm ko. May mga nagagawa siyang good karma. It's not always about money. It's also well-known pang ward off ng mga bad spirit or mga negative energies. May kasabihan na kapag daw ikinremate ang isang tao at nakahanap ng kulay berdeng buto sa kanyang mga abo, ibig sabihin, naging mabuting taong yun. Ang paniniwala tungkol sa green bones at ang kabutihang sinisimbolo nito ang tema ng pinakabagong handog ng GMA Pictures at ng GMA Public Affairs ngayong Pasko na pinagbibidahan ni Kapuso actors Dennis Trillo at Ruru Madrid ang pelikulang Green Bones. Alam ko may tinatago ka. Kung bibigyan mo ang sarili mo ng pagkakataon, pwede lang lumaya. Ang tanong lang, kung anong klaseng tao ang lalabas sa kanila. Bihira raw talagang makahanap ng green bones sa labi ng mga yumao. Pero sa kaso ng mga tigaragay sa Camarines Sur na si Monina, hindi lang isa, kundi dalawa sa yumao niyang mga kamag-anak ang nakitaan daw nito. Una, nung namatay ang kanilang nanay Lulu taong 2021 at ang kanilang tatay Nestor na nito lang taon pumanaw. Pareho silang nagkaroon ng komplikasyon sa kidney. Kahit po Chinese family po kami, wala po kaming alam kung ano man po about sa green bone. Ang nakolekta nilang green bones mula sa kanilang mga magulang, itinago nila sa kanilang mga urn o sisidlan ng abo. Ito po, dito po nakalagay ang abo at green bone po ng aking nanay. Ito po yun. Dito naman po ay ang aking tatay. Ito naman po yung kanyang green bone na nakuha. Si Lulu at ang mister na si Nestor na dating kapitan ng kanilang barangay, likas daw talagang matulungin.
Nakikita ko po sila kapag may pumupunta po sa bahay namin, humihingi po ng tulong, tumutulong po sila ng bukal sa loob nang wala po silang hinihinging kapalit. Pag ako may karamdaman, bigyan ako sa kanyang malapit. Bibigyan din po kami ng paggamot. Ang mag-asawa rin daw ang nagpaaral sa pamangkin nilang si Charles. Kasi yung papa ko ay nagtatricycle pa ng time na yun. Medyo kapos pa rin. Ito po yung yung bahay na binigay ni Uncle Nestor dito sa baba. Tapos may extension pa po yan dyan sa kabila. Siya po ay bedridden na. Ayoko pong makita siya ng ganon. Sabi niya sa akin, pagod na ako. Gusto ko na magpahinga. Kasi nawakan niya po yung kamay ko. Tapos nakita ko medyo lumuha. 95, 96, 97, 98, 99. Pero wala talagang taong perpekto. Sa mga huling sandali ni Nestor sa mundo, nasaksihan ng anak niyang si Monina kung paano binago ng sakit ang kanyang ama. Siguro kasi po masama na siyang pakiramdam. Yun po, lagi kami nag-aaway. Malungkot po. Masakit po sa pakiramdam kasi parang hindi ko siya naalagaan ng maayos. Parang nagkulang po ako, hindi ko na ibigay yung lahat. Dapat na yung katulad ng binigay yung pag-alaga niya sa akin ng bata, ako hindi ko na ibigay sa kanya. Yan po. Gayunman, hanggang sa huling hininga raw nito, wala siyang ibang hangad kundi ang mapabuti ang kanyang pamilya. I love you niya na lang yun sa akin. Parang yun na lang pong nasa isip ko. Kung pagod ka na, sige na, pahinga ka na, sama ka na kay nanay. Nabawasan na yung mabait na tao. Nalulungkot din ako. Lalo na pag nakikita ko yung picture niya dun sa cellphone ko. Pero kung titignan sa punto de vista ng siyensya, bakit nga ba may nakikitang berdeng buto o green bones sa ilang mga yumao? Once ma-burn or ma-dissolve na yung other parts, like yung organs, yung skin, matitira na lamang is yung bones. Ang operators, isi-sift through na yung natitirang bones. So there might be different discolorations. Kapag may mga particular na chemical, mga compounds o mga gamot na na-incorporate o na-expose yung buto. Na-expose yun habang buhay pa yung tao. Pero in certain cases, for certain elements and compounds, pwede rin na-expose, no? During the burning process. Samantala, para maipagpatuloy ang advokasya ng yumao nilang ina na malapit na ring mag-birthday, Ngayon po ay naghahanda po tayo para po sa pagbibigay po ulit ng mga candies at saka mga biskwit po sa mga bata. muling bumalik sina Rodi sa Our Lady of Peace and Good Voyage Parish sa Tondo, sa Maynila para mamigay ng maagang pamasko sa evacuees ng sunog kamakailan at kasalukuyang nakatira ngayon sa parokya. Ang parokya na taon-taon din daw noon nireregaluhan ni Edna nung ito'y nabubuhay pa. Thank you na lang po kay Ma. Marami po ako. Hindi ako magkano. Mama, mahal na mahal ka namin. Ingatan mo kami palagi at mag-iingat ka rin dyan palagi kung saan ka man po naroroon. Simple lang ang batas ng mundo. Mabuhay kang walang tinatapakang kahit sino. Sa panahong lumalabo na kung ano ang tama sa mali, kung ano ang kasinungalingan sa totoo. Piliin at piliin pa rin nating maging mabuting tao. Hindi man sagad sa buto, pero yung alam mong dahil sa'yo, may mga buhay na mababago dahil sukdulan kang magmahal. Love you, Mama! At
taus-pusong makipagkapwa tao.